July 27, 1914, kaalinsabay ng unang digmaang pangsanglibutan, pinasimulang ipangaral ni kapatid na Felix Y. Manalo ang Iglesia ni Cristo. Salat sa mga kayamanang panglupa at sa impluensya, at hindi nang hawak sa karunungan ng sanglibutan, pinasimulan niya ang kanyang misyon. Itaguyod ang mga aral ng Panginoong Hesukristo na itinuro na niya noong narito pa siya sa lupa noong unang siglo. Lalo na ang tungkol sa wastong kaparaanan sa kaligtasan at ang wastong paraan ng pagdadala ng tao ng kanyang buhay. Ito rin ang nagpapatuloy na mensahe at gawain ng Iglesia ni Cristo ngayon hanggang sa ikalawang pagparito ng Panginoong Hesukristo. Lubos na ng hawak at nanalig si kapatid na Felix Manalo sa mga pangako ng Diyos sa kanyang pasugo sa mga huling araw. Huwag kang matakot, sapagkat ako'y sumasa iyo. Huwag kang manglupaypay, sapagkat ako'y iyong Diyos. Aking palalakasin ka. Oo, aking tutulungan ka. Oo, aking aalalayan ka ng kanang kamay ng aking katwiran. Payak at hamak sa paningin ng marami ang pagsisimula ng Iglesia ni Cristo. Payak ang unang dako kung saan sumamba ang ilang mga kaanib na mga unang bunga ng pangangaral ni kapatid na Felix Y. Manalo noong 1914. 13 ang mga unang binautismuhan niya sa Ilog Pasig sa Punta Santa Ana, Maynila noong 1914. Ito ang nagsilbing nucleus o binhi ng kongregasyon ng Punta, ang unang lokal ng Iglesia ni Cristo sa Pilipinas. Kabilang sa mga unang lokal na itatag niya ay ang Tipas sa Taguig, Rizal, na dako ng kanyang kapanganakan. Sumunod ang Pateros at Buting sa lalawigan din ng Rizal. Sa kabila ng maraming mga suliranin na dulot ng natitinding pag-uusig, kahirapan, at kung minsan ay pagkakasakit, walang humpay sa pangangaral si kapatid na Felix Manalo. Nagtatag siya ng mga gawaing pagpapalaganap ng Ebanghelyo sa iba pang mga dako, gaya ng sa Tondo, Maynila, sa pagitan ng Daang Agila at Ricafort. Dito ay halos gabi-gabi ang ginawa niyang pamamahayag ng mga aral ng Biblia. Sa ganitong paraan, nagsimulang dumami ang mga nakinig sa mga aral ng Diyos na kanyang itinuro. Dumami ang mga bagong lokal ng Iglesia. Dito rin sa Tondo, sa Daang Diodato, itinalaga ni kapatid na Felix Manalo ang unang pansamantalang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo noong taong 1915. Ang pagtatayo ng mga payak na gusaling sambahan ay pinasimulan niya noong 1918. Yari sa kawayan at sa iba pang kahoy at pawid ang mga unang sambahan, gaya ng itinayo sa Daang Gabriela sa Tondo, Maynila, sa pamamagitan ng bayanihan ng mga kaanib. Mula 1914 hanggang 1923, si kapatid na Felix Y. Manalo mismo ang nangasiwa sa lahat ng lokal ng Iglesia. Nagturo rin siya ng mga kaanib na lalaki na naging mga ministro
at naging katuwang niya sa pagmamalasakit at pagsasakripisyo para sa iba't ibang gawain ng Iglesia. Noong 1918, inihiwalay ni kapatid na Felix Manalo ang pagsamba ng mga kabataang Iglesia ni Cristo mula sa pagsamba ng katandaan. Nagturo siya ng mga naging guro para sa mga pagsambang ito. Sa gayon, ay pinatatag niya ang pagsasali ng pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos sa mga susunod na lahi sa Iglesia. (1936) Itinatag ni kapatid na Felix Manalo ang kapisanan ng mga magulang sa Iglesia. (1937) Inilimbag ni kapatid na Felix Manalo ang unang himnaryo na kinapapalooban ng mga himno na komposisyon ng kanyang anak na si kapatid na Pilar Manalo Danao. Ang mga orihinal na awit na ito ay ginagamit hanggang ngayon sa mga pagsamba ng Iglesia ni Cristo sa buong mundo. (1939) Ipinalimbag ni kapatid na Felix Manalo ang Pasugo, ang opisyal na magazine ng Iglesia ni Cristo na naglalaman ng mga akda ukol sa mga pangunahing aral ng Biblia na itinataguyod ng Iglesia ni Cristo. Siya rin ang naging manunulat at unang patnugot nito. Sa tulong ng ilang ministrong tinuruan at sinanay ni kapatid na Felix Manalo, lumaganap ang pangangaral ng Iglesia sa ibang mga dako. Kapag dumarami na ang mga kaanib at lokal sa mga lalawigan, ginagawa na ito na isang distrito sa ilalim ng pangangasiwa ng isang ministro. Ang unang naging distrito ay ang lalawigan ng Pampanga. 15 distrito eklesyastiko ang naitatag sa pagitan ng mga taong 1914 at 1939. May mga kapatid, may tungkulin at mga ministro na nagbuwis ng kanilang buhay sa kamay ng mga Hapones. Subalit sa panahon ng digmaan, lalong lumago ang Iglesia ni Cristo. '49 nang itayo ang kauna-unahang konkretong kapilya ng Iglesia ni Cristo. Ito'y nasa Daang Washington na ngayon Maceda sa Sampaloc, Maynila
at nananatili sa kanyang orihinal na disenyo. Upang lalong mapangasiwaan ang lumalagong iglesia, ipinatayo ang tanggapang pangkalahatan ng Iglesia ni Cristo sa Riverside, ngayon F. Manalo, sa San Juan. Narito rin ang sambahan ng lokal at ang naging tahanan ni kapatid na Felix Manalo at ng kanyang sambahayan. Upang maisagawang maayos ang mga pagsamba ng dumaraming mga kaanib, ipinagpatuloy ang pagtatayo ng lalong malalaki at magagandang gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo, hindi lamang sa Maynila, kundi maging sa mga lalawigan. 47 na mga konkretong sambahan ang naipatayo ni kapatid na Felix Manalo mula noong 1950 hanggang 1963. Ang mga ginugol sa pagpapatayo ng mga gusaling ito ay mula sa kusang handog ng mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Patuloy ang mga pagtatagumpay nito sa iba't ibang larangan. Patuloy ang pagsulong nito sa iba't ibang siyang. Lahat ng mga tagumpay na ito sa pananaw ng kanyang mga kaanib ay pawang gawa ng makapangyarihang Diyos, pawang katuparan ng kanyang mga pangako.
Dito'y kinikilala nila na ang lahat ng kapurihan ay para sa Diyos. Tulungan ninyo sa Diyos ang inyong pamiminta kasi. Anong meron kayong suliranin? Kayo ba'y biniyayaan ng Diyos? Buhay kayo, masigla kayo, payapa kayo, ligtas kayo sa lahat ng bagabag, sa lahat ng sakuna, ligtas kayo sa karamdaman, ligtas kayo sa lahat ng kapigatian, mga dalamhati, kaapihan. Oh, kanino nyo pasasalamatan? Lalapit ba kayo kay San Pablo? Lalapit ba kayo kay San Pedro? Lalapit ba kayo sa isang santo? Mga nilikha. Lalapit ba kayo kay Birhen Maria at sasabihin nyo, salamat po sa iyo? Walang galang kayo! Hindi ba nyo nalang ang bubuhay sa inyo, Diyos? Hindi ba nyo nalang nagbibigay buhay sa inyo, Diyos? Kung gayon, anong dapat gawin? Diyos ko, napakalaki ng pag-ibig mo sa akin. Ako isang taong nagkakamali at gumagawa ng kamalian. Hindi kita napapupurihan ng tapat sa aking pamumuhay. Gayunman, nananatili ang iyong pag-ibig sa akin. Binibigyan mo ako ng ikabubuhay sa araw-araw. Ako'y payapa, ako'y tahimik, wala akong sakuna, ligtas ako sa matagulo, sa mga masamang tao, sa mga ultidang ligtas ako sa kapamukan. Diyos ko, tulungan mo ako, mapapurihan kita. Ang buhay ko'y makaluwalhati sa iyo, upang ang pag-ibig mo sa akin ipatugong ko. Aman Diyos, ang lahat ng ito'y iniaain ko sa iyo, tinihandog ko sa iyo, sa pangalan ni Jesucristo, ang aming tagapagligtas. Nakapagpasalamat kayo. Bakit kay Santa Maria kayo paparo? Bakit sa Santo? Yung ba lumalang sa inyo? Yung ba nagbibigay buhay sa inyo? Wala tayong kalang at wala kayong pitagan, nagkakasala tayo sa ginagawa natin yan. Kaya't magbangon tayo, mga kapatid at mga Pilipino, mga kababayan. Magbangon tayo sa pagkakapangyarihan. Yakapin natin ang ating Ama. Yakapin natin ang ating Diyos. Sinaantay niya tayo sa lahat ng sandali. Sinasabi niya sa atin, anak, ikaw'y napakamanghang. Inaligaw ka. Gayon may inaantay kita, magbalik ka sa akin. Bumalik tayo. Bumalik tayo. Sabihin natin sa kanyang, patawarin mo kami. Hindi namin nalalaman ang aming ginagawa. Salamat sa iyo, nagbigay ka ng ilaw. Nagbigay ka ng liwanag at ikay nakilala mo. Ako'y bumabalik sa iyo, patawarin mo ako. Ako'y tulungan mo at maglilingkod ako. Hanggang ako'y nabubuhay ay alalayan mo ako sa araw-araw. Matupad ko ang bawat gusto mo. Ito ang pananampalatayang itinuturo ni Jesucristo ng ating Panginoon ng mga apostol. Hindi yan ang pananampalataya na itinuturo ng mga taong lumilito at gumagawa ng balita at buhay. Hindi. Lumapit kayo sa Kanya. Opo, sa Kanya kayo lumapit. Nagkakagulo ang mga bansa. Lumalagpak ang mga kaharian. Nasa Kanya ang Diyos. Hindi siya lalagpak. Tutulungan siya ng Diyos. Marami, O Panginoong kong Diyos, ang mga kahanga-hangang gawa mo, ang mga bagay na binalak mo para sa amin. Walang sino mang makapag-uulat sa iyo. Kung ako'y magsalita para sabihin ng mga iyon, napakarami ng mga iyon para isa-isang banggitin. Salamat sa Diyos dahil sa Kanyang kaloob na di masaya. Pag-isahin natin ang ating tinig, purihin ang Diyos na sa ating uminig. Pasalamatan siya at ating sambahin. Pagliligtas niya ay ating awitin. Ang Iglesia ni
Kristo'y Diyos.